Okay, so, ongoing na po tayo, start na po tayo at continue rin po, puwede niyo pa ring i-share ang ating link sa mga kakilala po natin, kaibigan, relatives, pamilya na gusto nating tulungan na magkaroon ng guide sa ating, financial foundation 'no. So, ang topic for tonight ay building your future, make money work for us. So, every Friday, 7 p.m. ako po ang may handle ng ganitong oras. So, hoping na next every Friday ay makakasama ko po kayo. Okay, no? About sa akin, as I mentioned, ako po si Ron. I am one of the financial member here. IMG member and a certified associate financial planner, a licensed underwriter, and a financial educator. So, sino po ba si IMG? IMG po stands for International Marketing Group. Isa po siya sa biggest and fastest growing financial services dito sa Pilipinas. At nag-a-assist tayo, ano bang ginagawa ni IMG? Tumutulong po tayo sa mga taong gustong ma-achieve ang financial freedom. Ano ba yung financial freedom? Ito po yung, gusto natin gumastos ngayon pero hindi natin poproblemahin kung ano yung budget natin kinabukasan. Kasi meron tayong tamang pera sa paggagastusin natin ngayon. Sa paanong paraan ba tayo tinutulungan ni IMG? Through financial education. By the word financial education, nagbibigay aral tayo, nagbibigay turo tayo, pamamagitan ng training katulad nito online. Meron din tayong office training, meron tayong mga recorded training nasa YouTube, meron din tayong seminar and conventions po for the big event. And building a proper financial foundation. Siyempre ang IMG ay para lang po siyang financial school 'no, nagbibigay aral talaga pero sa isang eskuwelahan hindi lang lagi nag-aaral, meron tayong tinatawag na application. So, aanhin natin nga naman ang pinag-aralan natin kung hindi natin, ina-apply 'no. So, paano pa natin naa-apply kung ano yung natutunan natin dito sa IMG? Meron tayong mga established partners na magagandang companies. Hindi lang maganda kundi malalaking companies na naka-tie up kay IMG, sa financial industry. Dahil si IMG hindi lang siya financial school, isa rin siyang financial brokerage. Ibig sabihin, kino-connect niya tayo sa ibang mga companies para tayo ay makapag-invest at makapag-ipon 'no. So, si IMG po ay hindi po siya networking company, hindi rin po siya insurance company. Ang ginagawa po talaga ni IMG ay tulungan tayo para matuto sa pag-manage ng pera. Okay, isa po sa main office na meron tayo dito sa IMG ay nandito sa Metro Manila, dito po, sa Makati Kings Court Building. Now, tanong niyo lang po sa mga sponsor po natin or mentors po natin kung gusto nating pumunta dito sa building na 'to para ma-assist po tayo. Pero siyempre hindi lang ito dito sa Pilipinas or dito sa Metro Manila. Marami po tayong mga satellite offices or branch all over the globe po. Yan, and of course, ano po ba ang main, goal po natin? So, si IMG po meron siyang financial education movement at ang goal po natin ay makapag-share ng sa 30 million Pinoy by year 2030. So, hindi lang updated ang aking slide, pero tayo na po ay napag-sharean almost 10,000,000.6. So, 10,600,000 na po ang na-sharean ni IMG. At kung ikaw ay bago dito sa ating class, salamat po sa pag-attend dahil ikaw po ay magiging parte nitong financial literacy movement po natin. At siyempre marami pa po tayong inaantay na makakasama dito sa ating mission. So isa sa campaign natin, kasama sa ating campaign, mga kasama natin itong mga nasa picture 'no, hindi lang mga private sector or mga private individual ang parte ni IMG. Marami rin po sa public sector lalo na po si Ma'am Corina Sanchez as one of our ambassadress and also si Mr. Raffy Tulfo na alam naman po natin nakakampi ng mga naaapi 'no, lalo na mga OFW. So, dahil sa pagmamahal ni Mr. Raffy Tulfo sa mga OFW nating nagtatrabaho sa ibang bansa, meron siyang binaba na bill na seeking to enhance financial literacy for OFW. Dahil alam naman natin na ang mga nasa ibang bansa or kahit yung mga nasa local lang 'no, yung mga nandito sa Pilipinas, gusto na makaangat sa buhay pero maraming tao kasi na, ginagawa nila ng nanloloko or nang scam sila ng mga taong malaki
ang pangarap. Sa hayangan nandito nakipag-tie up si Mr. Raffy Tulfo sa IMG para mabawasan at masugpo po yung ganitong pangyayari 'no, dahil si IMG ang pinaka-goal niya talaga maiwasan ma-scam ang mga tao sa pamamagitan ng financial literacy. So sa gabing ito, uusapan natin paano ang pag-build ng future natin by taking control of our money. Paano ba natin masasabi na tayo ay kaya nating kontrolin ang pera natin? Sa pamamagitan lang siguro ng isang sample na kapag pumunta tayo sa mall, may nakita tayong sale dun. Kunyari damit, kung mahilig tayo sa damit at nakita nating sale. Kapag sale po ba kahit hindi naman dapat tayo bumili, bumibili po ba tayo? Kapag tayo ay bumibili, ibig sabihin, ang money ang nagkokontrol sa atin. Yung pera, kinokontrol tayo, pinapakita niya na may magandang item, pero hindi naman natin gaanong kailangan. Pero kung kaya nating i-hold yung sarili natin at hindi bilhin ng isang bagay, kahit naka-sale to or discounted na amount, ibig sabihin, kaya na natin kahit papaano i-manage ang pera. So lahat ng idi-discuss ko sa gabing ito ay hindi lang galing sa akin. Galing po ito sa libro na The Secret to Saving and Building Your Future, no? Ibig sabihin, dito sa libro na 'to, tuturuan tayo paano maging financial educator. Kasi nga po, ang financial education is not just for the wealthy, hindi lang dapat sa mayayaman, dapat para sa lahat, pantay-pantay tayo. Alamin natin at aralin kung paano natin gagawin ang solid financial foundation. So, pwede po kayo kung tayo ay baguhan dito or hindi pa po member ni IMG, pwede po kayong humingi ng free 2 chapters ng libro na 'to. Magtanong lang po kayo sa inyong sponsor or kung sino man ang nagbigay ng link netong, class na 'to para mabigyan kayo ng free e-book. Okay, isa sa concept na tinuturo dito ni IMG ay ang pag-build ng financial foundation. Sa pag-build daw ng financial foundation ay para rin tayo nagbi-build ng bahay, naggagawa ng bahay. So paano ba gumawa ng isang bahay, 'di ba? Ang paggawa ng isang bahay ay nagsisimula sa lupa or paggagawa ng pundasyon. So siyempre 'pag gumawa tayo ng pundasyon, iniisip natin, pinaghahandaan na kaagad natin na dapat ito ay matibay para kahit anong, calamity na dumating, baha man yan, lindol, yung bahay natin ay matibay pa rin. So katulad din siya na pagbuo ng ating financial house. Ano po ba ang financial house natin? Yun yung laman ng bulsa natin, yung mga inipon ba natin, nasa tamang, level ba ang pag-iipon natin? Yes, may mga tao kasi na marunong mag-ipon, katulad ko dati malaki ang sahod ko, marunong akong mag-ipon pero hindi ko alam na meron palang dapat na, paraan or level sa pag-iipon para masasabi mo na solido ang pagkakagawa ng ating bahay kaperahan. Sa unang pundasyon daw ng financial foundation ay ang proper healthcare. Ano ba 'tong proper healthcare? Ito po yung tinatawag na ready tayo kapag nagkaroon tayo ng sakit, 'di ba? 'Di ba ang pinakamahal na kama sa buong, mundo ay hindi po nasa five-star hotel. Nasaan po ba? Nasa hospital. So yes, may mga sakit na kayang gamutin 'pag umiinom lang tayo ng gamot, yung mga over the counter na gamot, pero may mga sakit kasi ng mga pangmayaman 'no, yung kahit na, tayo ay, normal na tao, pero merong nagkakataon na hindi inaasahan, nagkakaroon ng mga sakit na pangmayaman. Ano po ba 'to? Yung cancer o kaya sakit sa puso, yung brain cancer, 'yan marami pang iba't ibang klase ng cancer na sabi nga nila sakit pangmayaman, pero kung minalas-malas tayong mga normal na tao, mga tamang sumasahod lang na empleyado, tayo ay nagkasakit, handa po ba tayong para sa hospitalization? Kung hindi, ngayon pa lang pag-ipunan na habang tayo ay malakas. May dalawang klase ng healthcare, isang short term at isang long term. Ang short term, ito yung habang ikaw ay connected sa isang employer or isa trabaho mo, may ibinibigay sila na card para kapag ikaw ay nagkasakit, gagamitin mo yon at sila ang magbabayad. Pero hanggang kailan po tayo may trabaho? 'Di ba ang trabaho naman natin walang kasiguraduhan or hindi tayo sigurado hanggang kailan tayo mag-i-stay sa isang kumpanya. Paano kapag yung time na umalis tayo sa kumpanya na yun, doon pa tayo nagkasakit? Kaya maganda na may backup tayo, ang tinatawag na long-term care na ngayon pa lang nag-iipon tayo para in the long run, sa future na magkasakit, handa tayo. Next naman ang life protection, other term,
life insurance. So dito sa IMG, hindi naman tayo talaga bebentahan ng mga kung ano-anong insurance dito 'no. Bagkus may bibigay tayong mga, trainings para malaman natin kung ano ba yung tamang life insurance para sa mga tao. Eh, bakit ba natin kailangan ng life insurance? Dahil po kung hindi naman lahat ng tao dapat kumuha ng life insurance. Sino po ba yung mga dapat kumuha nito? Ito po yung mga taong breadwinner, yung mga taong may umaasa sa kanila. May mga dependents sila katulad ng anak, asawa, magulang, or kung sino pang pamilya na umaasa po sa atin. Kasi kung sakali man bigla tayong kunin ni Lord 'no, anytime bigla tayong mawala dito sa mundo, yung pamilya na may iwan natin dito, sila ang mamomroblema sa mga naiwan natin. Eh, paano kapag meron tayong iniwan na utang? Ano ang pangbabayad ng mga taong may iwan natin, 'di ba? Hindi natin kasiguraduhan na ngayon malakas tayo, bukas buhay pa ba tayo? So kung hindi man tayo sigurado sa future natin, dito sa IMG, inaaral natin kung paano ang tamang life protection. Next naman, ang pagma-manage ng utang. Alam niyo po ba sa, utang may dalawang klase, isang good debt at isang bad debt. Ano po ba yung good debt? Ito yung umutang tayo para sa business, para kapag tayo ay, nawalan gusto natin mag-set up ng isang business, magtayo ng isang business, ang gagawin natin utang tayo, paiikutin natin yung pera at may bumabalik na pera sa atin. Yun ang tawag sa good debt. Pero paano naman ang bad debt? Ito po yung may celebration katulad ng birthday or kasal, ipapangutang nila 'no. So, walang balik sa kanila ang bagkus gumastos sila pero wala namang bumalik. Siguro may regalo pero hindi niya kayang, ibalik yung nautang natin. Hindi siya parehas na amount kung ano yung nautang natin, 'di ba? Ang mga event na katulad ng birthday, yung panganganak, ito yung mga bagay na dapat pinaghahandaan ng malayo pa lang, hindi siya pinapangutang. Sabi nga, ang utang binabayaran, hindi po ito tinatakbuhan. Ngayon kung wala naman tayong utang, dahil nga po magaling tayo humandle ng pera, well, good job para sa'yo. Ang next naman natin dapat isipin ay emergency fund. Ang emergency fund po at least 3 to 6 months ng ating monthly na sahod. Kung tayo ay empleyado, bilangin po natin or i-total po natin magkano yung sinasahod natin kada buwan and then i-times natin sa 3 to 6 months. So, kung tayo ay sumasahod ng 10,000 monthly, at least 6 months, so 60,000 ang nakatabi sa bangko. Bakit? Kasi anytime na magkaroon ng word emergency, meron kang mahuhugot kaagad. Pwede mong withdrawin kung ito ay nasa bangko. Kaysa naman po, mag-aantay ulit tayo ng panibagong sahod. Paano kapag life-threatening na po ang emergency na yon? So, kailangan handa tayo for any emergency. Kapag lahat ng level na 'to ay okey sa atin, nagawa na natin, that's the time puwede na po tayong magdagdag ng investment. May dalawang klase din ng investment, isang solid investment at isang liquid investment. Ang solid investment po, ito po yung mga nahahawakan natin, tangible. Ibig sabihin nakikita rin natin, ito yung, bahay, lupa, kondo, puwedeng sasakyan kung ginagamit natin 'tong pang-business. So yun po yung mga investment natin. Meron din tinatawag na liquid investment, ito po yung pag-i-invest sa mutual fund, sa stock market, and, yun mga yun po, ang investment na po na yun, ginagawa natin yun kapag may extra po tayong pera. Pero 'di ba ang normal na kasanayan ng Pilipino, kapag meron silang katulad ng 100,000 or 1,000,000, ang gagawin kaagad nito bibili ng lupa, ng bahay, pero hindi napaghandaan ang healthcare. So kapag nagkaroon ng sakit pero bahay ang nabili o kaya sasakyan, anong mangyayari sa mga nabili doon sa pera na yon kapag nagkaroon ng health emergency, 'di ba? Binebenta or yung bahay sinasangla kasi hindi enough yung pera na meron tayo, lalo na kapag may emergency. Kaya itong pundasyon na 'to, ayan, puwede niyo pong screenshot 'yan, intindihin, aralin at kung gusto pa pong matutunan, maging part po tayo ni IMG kasi marami pa pong trainings na parang, idi-discuss pa po natin ito. May panibagong concept or isa pang concept na tinuturo si IMG, ito po ang tinatawag nating X-curve concept. Ano po ba yung X-curve concept? Ito po yung pinagsamang linya or dalawang linya na tinatawag nating isang responsibility line at isang money line.
Sabi, habang tayo ay bata, mataas ang responsibilidad na meron tayo dahil tayo ay breadwinner, tayo yung padre de pamilya or mother de pamilya, 'di ba? Kapag tayo ay, bata or breadwinner, it's either wala tayong ipon or kaunti ang ipon natin sa taas ng responsibilidad na meron tayo. Pero ang inaasahan naman natin na kapag tayo ay tumatanda, lumiliit na rin ang responsibilidad na meron tayo dahil yung mga inaalagaan natin, tumatanda na rin sila. Sila naman ang magkakaroon ng panibagong responsibility. At habang tayo ay matanda na, ina-expect natin na may naitabi na tayo, may ipon na tayo para sa pagtanda natin, yun ang aasahan natin panggastos. Sa ngayon kasi sa dami ng responsibilidad na meron tayo, pagkain, pambayad sa bahay, sa renta ng bahay, sa pagbili ng mga gamit, lalo na kung may nagkakasakit, kung meron tayong binabayaran na bills or utang, at kung meron pa tayong pinapaaral. Kaya nga ang ginagawa natin ngayon, 'di ba, naghahanap tayo ng trabaho or may trabaho tayo ngayon, 'yun ang tawag natin kapag may trabaho tayo or business tayo at meron tayong income ngayon, active income. Ang tawag po sa nakukuha natin ngayon. Kasi ang ginagawa natin, nagtatrabaho tayo para magkapera. Pero ang tanong, kapag tayo ba ay tumanda, kaya pa ba nating magtrabaho? Kaya pa rin bang mag-business katulad ng sipag na ginagawa natin ngayon? Kung ang tanong mo ay kaya mo, okay, mukhang hindi na natin kailangan makinig pa rito. Pero kung ang sagot mo ay hindi na natin kaya kapag tumanda na tayo, sabihin natin 5 years old, 80 years old, hindi na natin kayang magtrabaho, tuloy po natin. Kaya dito sa IMG, iniintindi natin ang passive income. Ano ba ang passive income? Ito po yung tutulungan tayo na magkaroon ng paunti-unting ipon at yung ipon na yon na wala na naka-stuck lang diyan, ang gagawin niya, yung pera ay paiikutin para magkaroon ng interest. Yung interest na yon ang gagamitin natin para sa mga panggastos pag tayo ay tumatanda. Kasi syempre, pag tumanda na tayo, hindi na natin kayang magtrabaho. So, yung mga naitabi nating pera, yun na po ang iikot panggastos natin. Sa buhay natin may dalawang if, no? What if bigla tayong kunin ni Lord? What if naman humaba ang buhay natin? Pag bigla tayong kunin ni Lord, 'di ba, maiiwan ang pamilya natin. Lalo na kung breadwinner tayo, kung tayo ay parents, maiiwan ang anak natin. Doon papasok ang life protection or insurance. Kasi merong automatic na income replacement. Kumbaga, kung ikaw ay biglang nawala, may pinapaaral ka ng mga bata or anak, syempre sino magtutuloy ng panggastos nila kung ikaw ay nawala, 'di ba? Nandiyan ang kapalit niyan ang insurance for the income replacement. Pero yun lang ba ang meron tayo? Paano kapag tumanda tayo? Sino naman magpoprotekta sa'yo? Doon na papasok ang investment. Para yung investment na yan, magkakaroon ng interest, magkakaroon ng passive income. Pag tumubo, ayan na po ang gagamitin natin. Paano po natin gagawin yan? So, gagamit po tayo ng Rule of 72. Ang Rule of 72 ay dito natin malalaman kung gaano kabilis or gaano katagal ang pera nating tumubo sa isang, company kung saan tayo naglalagay ng pera. Ang tawag diyan, power of compounding interest. Itong Rule of 72 meron siyang formula. Ang formula po natin, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for your money to double. So, sample na lang tayo. Sino po ba dito ang naglalagay ng pera sa bangko? Okay? Kung kayo po ay naglalagay ng pera sa bangko, alam niyo po ba na kapag sa bangko, kaya naman niyang padoblehin ang pera na iniwan natin doon. Pero alam niyo po ba kung gaano katagal dumoble ang pera kapag inilagay sa bangko? Si bangko ang kaya niya ibigay sa'yo na interest maximum na ang 1%. So, bigyan natin ng tamang formula. 72 i-divide natin sa 1% na interest, meron tayong 72 years from today kung ngayon ka pala nag-i-start mag-ipon sa bangko. So, yung 10,000 mo, kaya niyang padoblehin ng 20,000 pero mag-aantay ka ng 72 years.
Now, 'wag naman nating isipin na hindi magandang mag-ipon sa bangko. Maganda po mag-ipon sa bangko for emergency fund. Ibig sabihin anytime na nagkaroon ng emergency, pwede nating kunin. Pero kung nag-iipon tayo sa bangko para sa retirement natin, lalo na yung mga OFW, mas maganda po mag-check po tayo ng iba pang vehicle kung saan tayo puwedeng maglagay ng pera natin. So, sample pa rin 'no, kay bangko pa rin tayo, balik tayo kay bangko. Si bangko mag-o-offer 'yan ng 4% kung nalaman niya, "Ay, for retirement naman pala 'to, hindi mo pa siya wi-withdrawhin ngayon kasi retirement for the future." So, puwede ka niyang offeran ng 4%. So, 72 divide 4 na 4% interest na provided ni bangko, eh, di meron tayong 18 years. So, 72 divide 4, 18 years. Kung ikaw ay 29 years old ngayon, as a sample, meron kang 100,000. Yung 100,000 na yan, hindi mo gagalawin ng ilang taon. Sasabihin ni bangko sa'yo, every 18 years bumalik ka sa'min, kaya namin doblehin ang pera mo. Wala kang ginagawa, pero dumodoble ang pera mo. So, at the age of 29 plus 18, 47, yung 100,000 mo, wala kang ginawa, dumoble siya, 200,000. So, dagdag ulit, 47 plus 18, 65 years old, 400,000. So, sa tingin ba natin, okay po ba ang 400,000 kung na-reach po natin ang 65 years old? Okay? So, kung sa tingin po natin, okay po yung 400,000, that's good for you po, no? Pero para sa akin po, ang 400,000 kaya na po siyang ubusin, wala pa siguro ng 3 buwan or 4 na buwan or sabihin natin hindi lalagpas ng 1 taon. Pero alam niyo po ba kapag naglagay po tayo sa bangko ng pera, ang gagawin naman po ni bangko, gagamitin niya yung pera na iniwan mo sa kanila, paiikutin din nila para siyempre may kita rin sila. So, paano ang gagawin nila? Maghahanap sila ng isang company na mag-o-offer ng mas mataas na interest rate kaysa sa offer nila. Meron silang lalagyan na 8%. So, 72 divide 8, merong 9 years. So, sample ulit tayo, 'di ba, yung pera mo at the age of 29, 100,000, hihiramin po ito ng bangko at yun ang papaikutin niya. So, i-compare po natin 'no, 29 plus 9 may 38. So, napadoble niya ng 200,000. Dito, 47 years old, meron 200,000 na binigay si bangko. So on until 65, 1.6. Pero siyempre hindi naman 'to nasasabi ng bangko sa'tin kasi ang commitment niya lang sa atin ay 400,000. So kapag 65 ka na, kukunin mo na yung 400,000 mo, pero ang kinita nila ay 1.2 kasi 1.6 minus 400,000 may natirang 1.2. So sinong kumita sa pera na pinaghirapan mo? 'Di ba, ang bangko? Kaya po sila lumalaki at, may masyado silang, dumadami kasi mas yumayaman po sila. Pero meron po tayong iba pang vehicle na puwedeng paglagyan ng pera natin na kayang tumubo ng 12%. So sabihin natin 72 divide the 12%, meron tayong every 6 years. So kayang padoblehin ang pera natin every 6 years na. At the age of 29, sample 100,000 plus 6 years, meron tayong 200,000. So on until 65 years old, may 6.4. 'Di ba? Puwede po ba nating gawin 'to? Yes, puwede naman po nating gawin 'to sa pamamagitan po ng mutual fund. Ano po ba ang mutual fund? Ito po yung pinagsama-samang pera na pooled money from different investors. Sino po yung investor? Tayo. Yung mga nag-iipon sa bangko na hindi naman nila gaano kailangan ng pera in the next 5 to 10 years, puwede po nating ilagay sa mutual fund. Kapag ikaw po ay naging investor, sabihin natin ikaw ay merong 1,000 ngayong buwan, puwede mo po siyang ihulog sa isang fund house. Si fund house po, meron na po siyang appointed fund manager. So, hindi ka na mamomroblema kung sino ang magma-manage ng pera mo kasi may fund manager at si fund manager po ang bahalang magbili ng mga share. So, si mutual fund po, ito po ang pag-iinvest or pag-iipon sa stock market. Okay? Yung stock market po, it is regulated po ng Philippine Stock Exchange. So ito ay ang nilalagyan natin ng pera, nag-iinvest po tayo sa mga blue chips company. Ibig sabihin mga magandang company, sikat dito sa Pilipinas. So sino po ba itong mga company na pwede nating paglagyan ng pera natin? Ayan po yung mga nasa box. So yung iba po rito, siguro kilala ninyo, lalo na po kung tayo ay may anak, Jollibee. Ayan, kung tayo po ay nasa bahay, nagbabayad ng kuryente, Meralco, Pure Gold, grocery, BPI, yung bangko, at marami pa po sila, no?
So ayan po yung paglalagyan ng pera po natin at, ang gagawin lang po natin diyan mag-iipon lang po tayo, hindi na po tayo yung mamomroblema kung anong company ang bibilhin kasi yan po ay gawain na ng fund manager. Now kapag tumubo po ang pera, puwede niyo na po yang kunin at paulit-ulit lang po yung gagawin natin, mag-i-invest, si fund manager ang bahalang bumili at antayin na lang po nating lumaki ang ating pera rito. So, kung ang tanong ay puwede ko bang kunin 'yan anytime? Yes. Pero suggested lang mas patagalin natin kasi mas makikita natin ang tubo ng ating pera kung pinatagal po natin ang pera natin dito. Isa sa sample na nag-i-invest sa mutual fund ay SSS. So, bakit ba natin sina-suggest si mutual fund? Dahil benefits-wise, ito po ang meron sa kanya. Hindi na po tayo mamomroblema magbantay, mag-monitor ng ating account dahil meron na pong fund manager, professional management na po siya. Alam naman po natin kung gaano ka-busy ang mga tao, 'di ba, dahil sa trabaho. And potentially higher returns versus bank. Nakita naman po natin ang comparison kanina, low capital requirement, lalo na po kapag kayo ay member ni IMG. Mamaya po i-discuss ko kung bakit. Instant diversification kasi maraming company na paglalagyan hati-hatian ng ating pera. Safety and transparency, dahil po ito ay registered under Philippine Stock Exchange, at the same time magkakaroon ka ng sarili mong account para ma-monitor mo kung talaga bang nare-receive ang pera na hinulog mo. Tax exempt na rin po siya at ito po ang ating chart kung magkano po yung igo-goal natin or ise-save natin para ma-achieve natin ang goal. Okay, so sample po 'no, tayo ay 30 years old ngayon tapos sa retirement natin at the age of 60 gusto nating makapag-ipon ng 3 million. Kunyari sa retirement natin prepare natin makapag-travel or anumang gastusin, puwede po tayong mag-ipon ng 1,000 kada buwan. So yung pag-iipon natin lagyan natin comparison 'no, kung ikaw ay mas tiwala kay bangko, maximum na kaya niyang ibigay sa'yo ay 4%. So yung 4% na yan, kapag 30 years nag-iipon ka ng 1,000, meron kang 694. Meron kang 694 pero kapag naglagay ka ng 12%, dito po ay mutual fund ng 1,000, sa 30 years mo meron kang 3 million. So mamili na lang po tayo kung saan po natin gustong maglagay. Kung kayo po ay natatagalan sa 30 years na 1,000, pwede naman po nating padaliin yon, paikliin natin. So sabihin natin, pag gusto lang natin ng 10 years, kapag 10 years po, tapos may tina-target tayo na fund, kunyari 2 million, edi mag 10,000 po tayo monthly para po tayo ay magkaroon ng 2 million. So depende po kung gaano kaikli yung gusto niyong pag-ipon at magkano yung gusto nating ipunin. Again, itong chart po ito for illustrative purposes lang. Ang past performance hindi natin maga-guarantee sa future result dahil nga po tayo po ay nag-iinvest sa stock market. Alam naman po natin ang economy natin, may bumababa, may tumataas. Okay, so sino po ba ang makakatulong sa atin para mag-build ng ating solid financial foundation? Letter A as your option, pwede po kayong maghanap ng mga broker nyo, agent or bangko, pwede po kayong makipag-contact sa bank, pero meron pong tinatawag sa kanila na entry fee or management fee. Na kada lagay nyo ng pera sa kanila, meron pong deduction at least 20% po, no? So, ibig sabihin, kada lagay nyo, invest nyo, meron po silang kinukuha as charge. Another option po ay maging member po ni IMG. Dahil po kapag kay IMG nag-member kayo, direct access po tayo sa mga financial company at discount rate din po tayo sa mga financial product and services. So, kumbaga, yung 1,000 ninyo, buong 1,000 po maide-deposit as your investment. Wala pong deduction. At syempre, you can become your own money manager dahil po dito may continuous training na mas matututo kayo kung paano natin i-manage at saan natin ilalagay ng maganda ang ating pera. So kapag kayo ay member ni IMG, ito po yung mga benefits na meron tayo, no? Automatically registered ka na sa mutual fund at ang kagandahan nito, may initial fund na po na 1,000. So yung initial fund na yun na 1,000, kayo na lang po yung magtutuloy, idadagdagan nyo na lang po yan at isa sa kagandahan din po is kapag member ni IMG, minimum po na 20 pesos ang pwede nyo pong ilagay dyan. So kung meron kayo
araw-araw na 20 pesos, pwede nyo na pong ihulog dyan, no? Yan na po ang magiging alkansya nyo. Kung dati meron tayong physical na alkansya, ngayon pwede nyo na pong inidaan online, ihulog dyan. At ang maganda rito, kung sa alkansya nyo lang kasi nilalagay, walang tubo, no? Pag kay mutual fund, at least tumutubo po yung pera po ninyo kahit pa 20-20. Okay? Kapag gusto nyo pong kunin, kunyari, yung pera nyo na ginol ay na-hit na, sabihin 100,000, yun yung goal nyo, pwede nyo po siyang withdrawin. Dito po nyo marireceive yan. Ito po ay NeuroCash. Ito ang e-wallet for IMG members. Internal wallet po ito na ginagamit para sa ating withdrawal for mutual fund, at the same time for commission po sa mga taong gustong magkaroon ng part-time or dagdag income. Okay? Automatic registered na rin po tayo sa Manila Bankers amounting to 100,000 kapag ikaw po ay local based. Dalawang type po kasi ang membership type natin dito sa IMG. Isa pong local and then isa rin pong international code. Okay, pag international code ka po, meron ka pong 600,000 personal accident insurance. At isa rin po sa benefit natin ang Fidelity Life. Si Fidelity Life, pwede siyang i-compare sa St. Peter, pero ito ay free 50,000 na po kapag member ka. Kung kay St. Peter may monthly charges, ito po wala na pag member po kayo ni IMG. Ayan, may free 50,000 po kayo as burial insurance or burial assistance cash na ipoprovide po ni Fidelity. At may unlimited check-up po tayo para sa mga members po na malapit kay Kaiser Medical Clinics at 20% discount for non-member, for family po. At magkakaroon na rin po tayo ng access sa Kaiser Healthcare. Ito po ay long-term care na tatlo na po yung kaya niyang gawin sa atin. Meron na po siyang healthcare, meron na rin po siyang insurance at investment. Isang mabilisan lang po na discussion kay Kaiser. Ito po ay total solution na po. Kaya niya nang sagutin ang tanong na what if bigla tayong kunin ni Lord, may life insurance na may iwan na pera sa ating pamilya. Number 2, what if naman humaba at tumanda tayo, no? Humaba ang buhay at tumanda tayo. Meron at nagkasakit. May healthcare po siyang kasama. Pero what if naman malakas ka po, humaba ang buhay natin, pwede na po siyang ma-refund. Magiging form of savings and investment kasi nga po, meron siyang interest na nakukuha kung hindi natin nagalaw ang ating policy. Okay? Ito po yung sample contract. 20 years protection po ito, 7 years to save, plus 13 years for the growing period po natin. So benefits-wise, habang tayo ay nag-iipon, may annual physical exam, may dental benefit, may hospitalization allowance din po ito, at term insurance, at kapag tayo ay biglang nawala habang tayo ay nag-iipon dito kay Kaiser, automatic po mawi-waive na po ang ating account at ita-transfer po sa ating next beneficiary. Okay, paano naman kung humaba ang buhay natin, natapos ang 7 taon, mas madadagdagan ang ating benefits. May hospitalization, check-up, maternity, at kapag hindi nagamit ang long-term care na ang healthcare during tayo ay nag-iipon, investment po siya, nagkakaroon siya ng 10% yearly compounding interest. Okay, so kapag kayo ay nag-avail ng Kaiser as your savings plan, meron po kayong online account, separate po ito kay IMG. So si IMG may dedicated account din po siya, magkakaroon kayo ng sarili nyong login. So discuss nyo na lang po sa mga sponsor natin kung gusto po natin mag-avail ng separate plan ng Kaiser sa mga sponsor po natin. Now, ayan, balik po tayo kay IMG sa benefits po niya. Meron po siyang free iframe. Meron din po siyang legal assistance, Everest Memorial Service, free access po sa mga non-life insurance para sa mga may sasakyan or mga travel insurance, free access to asset preservation service. Ito po yung marami na pong investment or assets katulad ng maraming bahay, condo, at gusto nilang gawing corporate. Meron po tayong free 50,000 calamity emergency assistance, but ito po ay with terms and conditions. At syempre, meron tayong marketing tool para sa mga gustong mag-business online. At para naman po sa mga taong sobra-sobra at gustong mag-donate ng kanilang mga excess money, meron po tayong mga foundation. Pwede po kayong magbigay ng donation. At para naman po sa may mga
dream car or dream condo or dream house, meron po tayong discount sa mga kotse at discount sa mga real estate. So, bahala na lang po kayo kung ano po yung unit na gusto po nating i-avail. Okay? So, ayan po, no? Meron din po tayong mga travel dito sa IMG. At kapag kayo po ay IMG International Coded, ayan, mas marami po kayong benefit, lalo na po for our life protection, no? Accidental death benefit, burial benefit po, ayan, may equivalent amount po ito. Okay, at meron din po tayong business ownership program po dito for those people na gusto pong gawin sideline or magkaroon ng extra income. Mabalik po lang tayo, no? Recap lang po tayo na mabilis. Ano po bang kayang i-offer ni IMG? Pwede tayong turuang mag-build ng solid financial foundation. Sa solid financial foundation na meron tayong healthcare. Di ba? Sa healthcare na yan, kaya yung sagutin ng Kaiser. Life insurance, dahil meron pong 3-in-1 function si Kaiser, at investment. So kapag may utang po tayo at sa tingin natin, yung sahod natin ngayon ay hindi sapat, dahil nga po sakto lang sinasahod, then you can do our IMG business po, no? Gawin po natin ang IMG business for extra income. At kung may extra income ka rito, marireceive mo ang emergency fund. Pwede mong withdraw anytime ang pera or commission mo. At the same time, investment, dahil pwede kang i-assist ni IMG sa mutual fund at marami pang benefits or investment na pwede mong pagpilian. Okay? Ayan, welcome po tayo sa mga taong gustong maging member. Paano po ba mag-start? Tayo po ay may one-time membership fee na 6,000. Meron po tayong mga accredited banks. Pwede kayong rumekta. Diyan po maghulog ng ating one-time joining fee para po ma-activate ang ating account. Once activated na po, ito po ang aasahan natin sa IMG portal po natin. Meron kayong sarili nyong username at password. Kapag kayo po ay nag-login sa ating account, ganito po lahat mo ng ating benefits ay makikita po natin dyan. Okay? Kung gusto nating malaman kung sino or ano yung mga companies na kasama natin sa mutual fund, SM, Ayala Land, Ayala Corporation, BPI, BDO, syempre nandiyan din si Jollibee, no? At marami pa pong mga companies. Okay, paano maging member? Mag-fill out lang po ng short application form. Paki-send po sa inyong sponsor. At syempre, sino po ba yung mga member ng IMG? Uniform personnel po, no? Meron din pong mga teachers, principal, at the same time, mga OFW at mga seafarers po. Sabi nga po ni Mr. Bill Gates, founder po ng Microsoft Corporation, if you are born poor, it's not your mistake, no? Kapag tayo pinanganak na mahirap, hindi po natin yan kasalanan. But if you die poor, it is your mistake. So kapag tayo ay nawala dito sa mundo at tayo ay mahirap pa rin, kasalanan na po natin yon. It is a matter of our choice po. So para po sa mga baguhan at hindi po member ni IMG na umattend, nagbigay oras po dito sa ating class, congratulations po, no? Please coordinate po sa ating mga sponsor for our free 20,000 personal accident insurance campaign and protect in partnership po ni Manila Bankers. Dahil nga po, tayo ay nagpo-promote ng 30 million by ma-reach ang 30 million by 2030 financial literacy campaign. Ibigay nyo lang po ang email nyo and yung full name sa inyong sponsor at yung mga kakilala po natin na sa tingin natin gusto rin nating tulungan para ma-achieve ang financial foundation at bigyan natin ng free 20,000. Pakibigay din po ang kanilang pangalan sa ating sponsor. At the same time, free ebook po, free 2 chapters of The Secret to Saving and Building Your Future. So again, my name is Ron. I am one of the marketing director dito sa IMG. Ito po ang aking Facebook scan code. Pwede nyo po yung scan or pwede nyo po kung hanapin sa Facebook para po kuha kayo ng update from time to time for IMG notification.